Pumatak ang mahinang ulan sa labas ng convenience store kung saan nagtatrabaho si Sheila. Mahina lang yun hanggang sa unti-unting lumakas na sinabayan pa ng malakas na pagkidlat. Napanguso ang dalaga dahil mukhang malabo siyang makauwi ng maaga. Wala siyang dalang payong at wala ring service pa uwi sa tinitirhan. Gayunpaman ay hindi na muna niya ito pinagkaabalahang tignan dahil sa mga customer na nagsipasukan. "Ang ganda mo naman, miss. Pwede ko bang makuha ang number mo?" Tanong ng sumunod na customer habang nagbibilang siya ng panukli. Hindi na bago sa kanya ang mga kalalakihang gustong kunin ang number niya sa tuwing mapapatingin ng mga ito sa kanya. Ngunit sanay na siyang makaengkwentro ng mga lalaki na halatang hayok sa laman dahil mahahalata sa mga ito na nakatuon lang ang atensyon sa kanyang dibdib. Hindi rin naman kasi maitatangging may kalakihan ng mga ito kumpara sa kasama niyang si April na nag-day off ngayon. "Ano na naman yan, Sheila? Hindi ba sinabi kong trabaho lang ang atupagin at hindi paglalandi?" Mula sa staff room ay lumabas ang manager niyang si Daniel at nangialam na naman. Patago niya itong inirapan at nakangusong ibinigay ang sukli ng customer. "Sorry miss, mukhang mapapagalitan ka pa yata dahil sa akin. Babalik na lang ulit ako." Nagmamadaling sambit ng lalaki bago tuluyang umalis. Gaano ba kalakas ang pandinig ng boss niya at narinig pa talaga nito ang sinabi ng lalaki. Hindi niya maiwasang mairita dahil palagi na lang itong kontra pagdating sa mga customer na type siya. Ewan niya ba kung may galit ba ito sa kanya? O sadyang inborn na ang pagiging masungit nito? "Hindi naman ako nakikipaglandian, sir." May diin niyang sabi nang makaalis na ang nag-iisang customer. Saktong tapos na rin ang duty niya kaya tinulungan niya ang binata na maisara ang roll-up door. Akala niya hindi nasasagot ang boss niya. Ngunit natigilan siya sa pagpuntang staff room nang magsalita ito. "Hindi ako bulag para hindi makita at mas lalong hindi ako bingi para hindi marinig. Kung hindi ka nakikipaglandian, ano lang? Nakikipag-dirty talk?" Pabalang nitong sabi kaya mas lalo siyang nairita. Hindi na tuloy niya maiwasang samaan ito ng tingin dahil sa mga pinagsasasabi nito. Kaya nga siya nag-apply rito para mapalapit sa boss niya. Dahil may lihim siyang pagtingin sa binata, ngunit dahil sa mga sinasabi nito at patuloy na pagsusungit, ay unti-unti siyang nagsisisi na dito pa nagtrabaho. "Kung may problema ka sir, magre-resign na lang ako at mag-apply sa iba." Hindi yun panakot dahil tototohanin niya talaga kapag napigtas na ang natitirang pasensyang meron siya. Bumuntong hininga ang binata at kinalma ang sarili. "Don't be sensitive, Sheila. Boss mo ko at empleyado kita. Natural lang na pagbabawalan kita dahil nasa trabaho ka." Mahinang paliwanag nito. "So kapag sa akin hindi pwedeng makipaglandian, pero pagdating kay April, okay lang? Kinukuha rin naman ang number niya tuwing nasa oras ng trabaho, pero wala ka namang reklamo." Sumbat ni Sheila sa dismayadong tono. Wala na siyang pakialam kung ma-offend man ito sa kanya. Gusto niya lang ilabas ang kinikimkim na sama ng loob dahil simula nang mag-apply siya rito ay wala na itong ginawa kundi ang sungitan siya at palagi na lamang pagalitan. Nakitaan niya ang binata ng kakaibang emosyon sa mga mata. Ngunit bago pa man siya lamunin ng kanyang konsensya ay nag-brown out na. Kasabay ng malakas na pagkidlat ay ang pagsigaw niya at ang pagyakap ng mahigpit sa binata. Hindi niya yun sinasadya dahil nagulat lang siya. Naramdaman niyang natigilan ito. Ramdam niya rin ang bagay na unti-unting nabubuhay sa ibaba ng pantalon nito. Mariin siyang napalunok, lalo na nang bumigat ang paghinga ni Daniel na nakadikit sa kanyang dibdib. "Sheila," kinakapos na hiningang anito at hinawakan ng magkabilang braso ng dalaga para ilayo ito sa kanya. "Sorry sir, nagulat lang ako." Dahilan niya at naramdaman niya ang paglayo nito sa kanya. Gusto mang damhin pa ni Daniel ang mainit na katawan ni Sheila, ngunit ayaw niya namang i-take advantage ang sitwasyon. "Paandarin ko lang ang generator para magkaroon ng ilaw." Aniya pa at inon ng flashlight ng phone. "Sasama na lang po ako sa iyo, sir." Mungkahi ni Sheila at inon din ang flashlight ng kanyang phone. "Sige,
Humawak ka lang sa akin kung natatakot ka pa. Rinig na rinig pa rin sa labas ang walang humpay na pag-ulan at mukhang wala na itong planong huminto. Kung matagalan man ito sa paghinto ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi matulog mismo sa convenience store. Nang mapaandar na ni Daniel ang generator ay muling nagbukas ang mga ilaw. Binitiwan na ni Sheila ang braso ng binata at lalakad na sana paalis nang pigilan siya nito. Sheila. Natigilan siya at nagtataka itong hinarap. Kumabog ang dibdib niya nang makitang tinagat nito ang pangibabang labi. Heto na naman siya. At nagiging marupok na naman. Konting kalabit at panunuyo lang ay kulang na lang ibuka niya ang kanyang mga hita at yayain ng lalaki na gumawa ng kalokohan. Ganon siya kabaliw kay Daniel. Dahil sa isang taon niya ba namang pagpipigil ng nararamdaman ay halata pa rin ito ng karamihan. Bulag na lang talaga ang hindi makakapansin kasama na ang boss niya. I'm sorry sa masakit na sinabi ko kanina. Hingi nito ng paumanhin, ngunit hindi niya yun pinansin. Bagkus ay nag-focus siya sa mapupulan nitong labi na animoy nag-iimbita. Imbis na patawarin agad ito, pumasok sa kanyang isipan ng isang kalokohan. Kung gusto mo talagang patawarin kita, do me a favor, sir. Ngumisi si Sheila ng nakakaloko. Ano naman yon? Lahat gagawin ko. Desidido at may kumpiyansa namang sagot ng binata. Kaya naman, walang pinalampas si Sheila at uhaw na sinunggaban ng binata. Sa gulat ni Daniel ay hindi sinasadyang naitulak niya ang dalaga. Sheila, anong ginagawa mo? Tanong niya sa gulat na tono. Nagustuhan niya ang halik ng dalaga. In fact, nabuhay muli ang kanyang alaga dahil sa biglaang ginawa nito. Sorry sir, hindi mo ba nagustuhan? Ito po sana ang gusto kong bayad. Dahilan ni Sheila at niyuko ang ulo dahil sa hiya. Kulang na lang ay batukan niya ang sarili dahil sa ginawa. Ano ba kasing pumasok sa kokote niya at sinunggaban niya ng halik ang boss niya? Paniguradong magkakailangan na sila ngayon dahil sa nangyari. I'm sorry. Nabigla lang ako. Pero sigurado ka ba talaga sa gusto mo? Ayaw kong magsisi ka sa dulo. Malambing na wika ni Daniel at hinawakan ng baba ng dalaga para muli itong itingala. Nabuhayan ng loob si Sheila at unti-unting tumango. Kinuha naman ni Daniel ang pagkakataong yun bilang permiso na hawakan at gawin ang mga gusto niya sa dalaga. Walang maririnig sa loob ng staff room kundi ang mga ingay nilang dalawa na pinagsama dahil sa nakakadarang na mainit na pagsasalo. At dahil walang higaan na komportable para sa ginagawa nila, doon nila naisipang gumawa ng milagro sa lamesang pinapatungan ng mga kahon. Ang tagal kong pinangarap to, Sheila, at ngayong nakuha na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Sambit ni Daniel sa gitna ng kanilang ginagawa. Kung ganon, bakit panay ang pagsusungit mo sa akin? Hindi naman naiwasang tanungin ng dalaga. Dahil nagsiselos ako tuwing may kumakausap sa yung ibang lalaki. Pakiramdam ko makukuha ka nila sa akin kahit hindi pa kita pagmamay-ari. Tumawa si Sheila, ngunit napasigaw din agad sa biglaang pagsagad ni Daniel. Type mo pala ako, ba't hindi ka umamin noong una pa lang? Kung hindi pala ako gumawa ng hakbang, wala pang mangyayari sa atin. At hindi pa tayo magkakaaminan. Wika ng dalaga. Ngayon, hindi na ako papayag. Akin ka na. Mapang-angking wika ni Daniel at dinama ang bawat minutong pag-iisa ng katawan nila. They spent the night together, magkayakap sa ibabaw ng lamesa at pagod na nakatulog. Nang magbukang liwayway ay naramdaman na lamang ni Sheila ang marahang paghaplos ng kamay sa buhok niya. Ayaw pa niyang gumising, kaya mas isiniksik pa niya ang sarili sa mainit na katawan ng binata. Wake up, sleepyhead. Kung magtatagal pa tayo sa ganitong posisyon, aabutan tayo ni April nito. Natutuwang pananakot ni Daniel sa kanya. Kaya imbis na sulitin niya ang umagang kayakap ang boss niya, napilitan siyang bumangon. Dahil kapag inabutan silang dalawa ni April sa ganoong eksena, grabing kahihiyan ang maidudulot nun sa kanya. Nakanguso siyang bumangon at mabilis na nagbihis.
Medyo lumulutang pa ang isip niya dahil pinuyat siya ng binata kagabi. Ngayong nakuha na ni Sheila ang gusto, walang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ng kanyang puso. Sa loob kasi ng 1 taon na gusto niyang magpaangkin sa binata, ngayon lang napatid ang kanyang pagpapantasya. Gusto mo bang ihatid na kita pa uwi ng apartment mo? Tanong sa kanya ni Daniel nang matapos din itong magbihis. Hindi na, baka makita pa tayo ni April, parating na rin yun. Mabuti pa, buksan na natin tong store, siya pa yung mga customer na papasok. Suhestyon niya na sinang-ayunan naman ng binata. Maya-maya pa ay dumating na si April at pasimple silang binigyan ng mapang-usisang tingin. Pasimple niya itong inirapan dahil baka iniisip na naman ng babae na sumipsip na naman siya sa boss nila. Well, totoo naman. Ibang sipsip nga lang. Mauna na po ako, Sir Daniel. Babalik na lang po ako agad. Nakangiti niyang paalam sa binata. Mag-iingat ka. Paalala nito bago siya tuluyang makasakay ng tricycle. Pag-uwi niya ay agad siyang naligo at habang nasa kalagitnaan ng pagligo, lumipad ang isip niya sa mga nangyari kagabi. Napakagat siya ng labi habang nakapikit nang maalala kung gaano niya hindi makilala ang sarili dahil sa ginagawa ni Daniel. Hindi tuloy niya maiwasang hawakan ng sarili dahil pakiramdam niya'y bitin na bitin pa rin siya sa nangyari. Nang matapos ay nagmadali na siya sa pagbibihis at muling bumalik sa store. Hindi naman kasi ganun kalayo ang convenience store mula sa tinutuluyan niyang apartment. Kung tutuusin ay pwede niya lang itong lakarin. Ngunit sa kadahilan ng hinihintay siya ni April ay hindi na lang niya ginawa dahil sa ugali nito. Pagdating niya ay marami na ang customer na nakapila at hindi na maipinta ang mukha ni April nang makita siya. Konting bilis naman oh, masungit nitong sabi saka siya inirapan. Hindi na lang niya pinatulan at nagpunta sa isang counter para pagsilbihan ng ibang customer. Nang wala nang masyadong nagsisipasok ang customer ay muling nagsalita si April. Mukhang nag-enjoy ka kagabi kasama si Sir Daniel. Sarkastiko nitong wika. Ngumisi pa ito ng nakakainsulto. Ano naman kung nag-enjoy ako kasama siya? Naiinggit ka ba? Eh di landiin mo. Hindi niya na napigil ang sagot dahil sa inis. Hindi naman ako katulad mo, masyadong papansin at desperada. Turan naman ni April. Kaya mas lalong hindi nagpatalo si Sheila. Pinaparinggan mo ba ang sarili mo? Ngumisi siya kaya nag-init ng husto ang ulo ni April. Balak na sana siyang sugurin kung hindi lang dumating si Daniel. Sheila, tawag nito sa kanya. Yes sir. Agad ang naging pagtindig niya at tinignan si April para mas lalo pang inisin. I need you to accompany me. April, ikaw na muna ang bahala rito sa store. Bilin ni Daniel. Ngunit ang totoo, gusto niya lang makasama si Sheila at magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Pero sir, hindi na nabanggit pa ni April ang katuloy ng kanyang sasabihin nang makalabas na ang dalawa ng glass door. Pagsakay na pagsakay pa lamang ng kotse ni Sheila, ay sinunggaban na agad siya ng halik ni Daniel. Miss na kita. Bulong ng binata na agad tinawanan ni Sheila. Magkasama lang tayo kagabi. Kinikilig niyang wika. I know, pero hindi ko mapigilang hanap-hanapin ka. Gusto ko, nasa tabi lang kita. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ka buong araw. Wika ni Daniel. Teka, paano naman ako kikita sa trabaho niyan? Natatawang tanong pa niya at pinisilang pisngi ng binata dahil sa pagiging clingy. Kung gusto mo naman, huwag ka nang magtrabaho. Ako na lang ang bubuhay sa'yo. As long as nandito ka, you can rely on me. Hindi malaman ni Sheila kung ano ang sasabihin. Overwhelmed siya dahil sa mga sinabi nito. Sa unang pagkakataon kasi ay may isang tao na handang manatili sa tabi niya at pwede niya lang takbuhan sa lahat ng oras. Salamat, nakangiti at bulong niyang wika. Buong araw ay wala silang ibang ginawa kundi ang kumain, manood ng sine at mag-shopping. Ibinigay ng binata ang pangangailangan niya kahit hindi naman hinihingi ng dalaga. Sinubukan din nilang maglibot at mag-date sa amusement park, gaya ng mga couple na madalas niyang makita sa social media. At isa yun sa hindi niya malilimutang alaala. At syempre,
bukod pa sa nangyari sa kanila. Thank you talaga, Daniel. Walang mapaglagyan ng saya ko ngayon. Malambing na sambit niya nang maihatid siya ng binata sa apartment na tinutuluyan niya. Basta ikaw, sagot naman ng binata. Hindi niya mawari kung ano ba ang relasyon nilang dalawa ni Daniel. Ngunit isa lang ang panghahawakan niya, ang nararamdaman nila sa isa't isa. Gusto mo bang pumasok muna? Anyaya ng dalaga sa binata. Sure, maligalig nitong sambit. Pagpasok sa pintuan, ay tumambad sa harapan nila ang nakalimutang tiklupin na nakakalat pa sa upuan. Napakagat siya ng pang-ibabang labi at napapikit ng mariin nang lumakad papunta si Daniel at kinuha ang kanyang bra. Itinaas ito sa ere ng binata habang may nakakalokong ngisi sa labi. I'll keep this. Wika pa nito at sensual na inamoy ang bagay. Napalunok siya at nakaramdam ng uhaw sa eksena. Kaya bago pa mas mangibabaw ang sigaw ng kanyang laman, ay minabuti niyang ibaba na ang pinamili sa kanyang munting lamesa bago inilagay sa laundry basket ang mga damit. Anong gusto mong kainin? Nauutal pang sambit niya at hinarap ang binata. Nakakatikim ako ng kaldereta, pero umupo ka na lang, ako na ang magluluto. Ihanda mo na lang ang mga ingredients na gagamitin ko. Utos sa kanya ng binata. Agad namang kumilos si Sheila at hinugasan muna ang mga kailangang ingredients bago niya ito sinimulang hiwain. Habang nagluluto ang binata ay hindi niya maiwasang matulala sa ginagawa nito. Aaminin niyang nakailang boyfriend na siya, ngunit ni isa sa mga ito, wala man lang nagkusa na ipagluto siya. Kaya masasabi niya talagang swerte siya ngayon kay Daniel dahil bukod sa gwapo na, matipuno, at handa pa siyang ipagluto. Ilang minuto lang ay hinanda na ni Sheila ang mga kubyertos at plato na kanilang gagamitin nang matapos na si Daniel sa pagluluto. Pwede ka nang mag-asawa. Birong sambit niya nang magsimula na silang kumain. Natawa si Daniel. Saka na kapag handa ka na. Tugon nito na siyang nagpangiti sa kanya. Tama naman ito. Dahil hindi nila kailangang madaliin ang bawat proseso. Kailangan pa nilang kilalanin ng husto ang isa't isa kahit matagal na silang magkakilala. Nang matapos silang maghapunan, nagpaalam si Daniel na magsha-shower muna bago umalis. Samantalang si Sheila ay nag-anticipate na agad na may mangyayari. Kaya nang matapos ang binata ay sumunod na rin siyang naligo. At ganun na lang ang pagkadismaya niya nang makita itong naghahanda na para sa pag-alis nang makalabas siya ng banyo. Aalis ka na agad? Hindi niya naikaila sa boses ang pagkadismaya, kaya napatingin sa kanya si Daniel. Ngumisi ito at nilapitan siya. Maya-asikasuhin lang ako. Hayaan mo at babawi ako sa iyo bukas. Malambing nitong wika at hinalikan ng kanyang noo. Mabigat siyang bumuntong hininga at tahimik na tumango. Sige na, umalis ka na. Baka di ko mapigil ang sarili ko, magbago pa ang isip ko. Umirap siya at pinagkrus ang mga braso na bahagyang ikinatawa ni Daniel. Nang makaalis ang binata, ay nakaramdam si Sheila ng lungkot, na para bang isa sa parte ng katawan niya ay nagkulang dahil hindi napunan ng hinaing ng kanyang katawan. Kaya naman, inudyok siya ng kanyang katawan, nagawan ng paraan yun upang maibsan ang kanyang uhaw na nadarama habang iniisip ang binata. Si Daniel lang kasi ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaibang uhaw na hinahanap-hanap niya. At tanging ang lalaki lang ang makakapatid nun. Sir Daniel? Katok ni Sheila sa pintuan ng opisina ng binata. Gusto niya lang sulitin ngayong umaga ang pagkakataong batiin ito habang wala pa si April. Pasok ka. Rinig niyang paanyaya ng lalaki kaya nakangiti siyang pumasok at binati ito. Good morning. Magiliw niyang bati. Sumulyap sa kanya si Daniel at malapad na ngumiti. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ngumuso si Sheila at naalala ang kalokohang ginawa kagabi. Medyo. Unti-unti siyang lumapit at umupo sa mga hita ni Daniel. Pinalibot niya ang kanyang mga braso sa batok nito at walang paalam itong sinunggaban. Bagamat nagulat ang binata ay tumugon ito.
Malalim at kapwa sila papunta na sa inaasam na kaligayahan nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis ang naging kilos na tumayo si Sheila dahil sa gulat. Tumikim siya at inayos ang nagulong buhok bago tinignan ng pumasok. May i-report lang po sana akong issue. Walang ekspresyon ng mukha ni April nang tignan niya to. Hindi niya naman alam kung ano ang magiging reaksyon dahil sa ginawa nitong pagbukas na lang basta ng pinto. Nahihiya siya and at the same time ay naiinis din. Sige sir, lalabas na po ako. Paalam niya na tinanguan ni Daniel kaya nagmadali na siya sa paglabas. Sakto naman na nagdatingan ang mga customer kaya saglit na nawala sa isip niya ang pagkahuli sa kanila ni April kanina. Nang bumalik si April sa counter nito ay halos hindi niya ito matignan sa mata. So hindi ka talaga nagbibiro at may nangyayari na nga sa inyo ni Daniel? Panimula nito ng usapan kaya napatingin siya dito. Hindi rin nakatakas sa kanyang paningin ang kaswal nitong pagtawag sa pangalan ng binata. Tumikhim siya at iniwasan ang tingin ng customer na may mapanghusgang mga mata. Pwede ba? Mamaya ka na kumuda dyan? Inis niyang sabi. Ilang saglit lang nang wala na ang mga customer ay muling nagsalita si April. Kayo na ba? Mausisa pa nitong tanong na may halong panguiyam. Parang ganun na rin. Nauutal pang depensa niya. Hindi ka pa sigurado. Ngumisi si April. Ano naman sa'yo kung gusto niya ako? Hindi gusto ni Sheila ang pinatutunguhan ng usapan nila. Lalo na sa mga nakaka-offend na sinabi ni April. Naniwala ka naman sa kanya. Mapanguyam pa nitong sabi, kaya hindi niya na ito napigilang harapin. Gagamitin ka lang niya tulad ng ginawa niya sa akin. Habang pinapakinabangan niya ang katawan mo, may halaga ka pa sa kanya. Napaatras siya at nag-iba ang reaksyon ng muka. May parte sa kanya na nag-doubt sa sinabi nito. Dahil baka binibilog lang nito ang ulo niya. At may parte rin naman sa kanyang naniniwala. Dahil baka nga totoo ang sinasabi ng babae. Dahil tanging ito lang naman ang naging empleyado ni Daniel bago siya dumating. Huminto lang ang sekretong ginagawa namin simula nang dumating ka. Kaya ganito ako sa'yo dahil ayokong matulad ka sa akin. Puno ng malasakit pa na wika nito. Buong araw ay hindi nakapag-concentrate si Sheila sa kanyang trabaho. Iniisip pa rin ang mga sinabi sa kanya ni April. Kung titingnan niya kasi ay may punto ito sa lahat ng sinabi. Hindi niya naman talaga alam ang mga nangyari noong wala pa siya sa trabaho. Maganda si April at may potensyal talaga itong magustuhan ni Daniel. Magsara na tayo, mukhang pagod na kayo. Nakangiting ani Daniel nang lumabas ito ng kanyang opisina. Puro daldal ang ginagawa ng binata, ngunit walang lakas si Sheila para magsalita. Na-drain talaga siya sa mga iniisip. Gustuhin niya mang magtanong kay Daniel, ngunit may pumipigil sa kanya. Paano kung itanggi nito ang totoo? At paano niya malalaman kung magsasabi ito ng totoo? Sheila, let's go. Ihahatid na kita. Alok ng binata kaya napatingin sa kanya si April. Nakita niya ang pag-iling ng babae kaya agad niyang tinanggihan si Daniel. May dadaanan pa ako kila April kaya hindi na po siguro. Magalang niya pa ring tanggi. Isasabay ko na rin si April para hindi ka na mahirapan sa pag-uwi mo. Suhestyon pa nito. Hindi na sir, ayos lang po talaga. Tara na April. Nagmamadali niyang sabi upang hindi na siya pilitin. Nagpatuloy ang pag-iwas ni Sheila kay Daniel at hindi rin maikakailang lumalamig na rin ang pakikitungo niya sa binata. Ayaw niyang magamit siya ng lalaki sa pansarili nitong kagustuhan. Ayaw niyang maging parausan lang. Dahil hindi niya maikakailang mahal niya si Daniel, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umiwas. Ayaw niyang masaktan ng sobra, lalo na at nag-invest siya ng feelings para dito. Para saan tong resignation letter mo? Aalis ka sa trabaho? Kunot noong tanong ni Daniel sa kanya nang iabot niya ang bagay. Yes sir, sagot naman ni Sheila. I don't get it Sheila. Ilang linggo ka nang umiiwas sa akin at hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Tapos ngayon aalis ka na sa trabaho. That's so unprofessional. Binagsak nito ang letter sa lamesa. Tell me, anong ginawa ko para magkaganyan ka? Iritabling wika ni Daniel. Wala ho sir, pirmi niyang dahilan. Anong balak mo?
Paano na ang relasyon natin? Tanong ni Daniel sa kanya. Kumunot ang noo niya sa tanong nito. Relasyon? Wala tayo nun. Ina-expect mo na magiging mabait ako sa'yo. Pagkatapos kong malaman ng totoo, wala sa plano niyang banggitin ang hinanakit sa lalaki dahil gusto niya itong kusang makarealize sa mga pinaggagawa. Sheila, hindi kita maintindihan. Umiling si Daniel at tumayo para harapin ang dalaga. Mahina ba talaga ang kokote mo? Ginagamit mo lang ako tulad ng ginawa mo kay April. Ayokong magaya sa kanya kaya nilalayuan kita. Wag na wag kang magkakaila dahil huling-huli ka na. Gigil niyang sambit, kulang na lang ay sapakin niya ang lalaki. Anong ginagamit? Wala akong ginawa kay April at kahit kailanman hindi ko siya ginamit. Malinis ang konsensya ko at tanging sayo lang ako nagkaganito. Seryoso nitong sambit habang kunot ang noo. Huwag mo ngang bilugin ang ulo ko. Concern si April sa akin kaya pinapalayo niya ako sayo. Umiling si Daniel at hinilot ang sintidong nananakit. Matagal nang may gusto si April sa akin, okay? Wala ka pa rito, sinusubukan niya na akong akitin. Wika ni Daniel. Kung ganun ang ginagawa niya, bakit hindi mo pa siya tinatanggal sa trabaho? Hindi naniniwalang tanong ni Sheila. Dahil naaawa ko sa kanya dahil nagpapadialysis ang mama niya. Kung tatanggalin ko siya, wala siyang ibang pagkakakitaan. Hassle kapag nag-apply siya sa ibang trabaho. Maghihintay pa siyang mahal kaya inuunawa ko. Paliwanag pa nito. Kung nagdududa ka pa rin, I have a plan. Kakausapin ko si April at ire-record ang mga pag-uusapan namin. At kapag nagsasabi ako ng totoo, magpapakasal ka sa akin. Confident nitong sabi. Unti-unting nawala ang nakabara sa dibdib niya at para bang nabunutan ng tinikang lalamunan niya. Ngunit hindi siya maaaring magpakampante. Kailangan niyang malaman ng totoo kahit na anong mangyari. Kailangang mapaamin si April nang hindi ito naghihinala. Pinapangako niya sa sarili na kapag si April ang nagsisinungaling, susugurin talaga niya ito at walang awang sasabunutan hanggang sa makalbo. Ngunit kung si Daniel naman ang nagsisinungaling, magpapakalayo siya rito. April, anong sabi? Nakangiting tanong niya nang lumabas ang babae. Nagkibit ito ng balikat at ngumiti sa kanya. Ayun, gusto niyang makipagbalikan ngayong hindi ka na niya magamit. Wika ni April. Ganun ba? Tipid siyang ngumiti at inilabas na lang sa kabilang tenga ang narinig. Hindi siya pwedeng pumanig kay April, gayong may record pa siyang pakikinggan kay Daniel. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman na ulit ako magpapakatanga. Pangtitiyak naman ito sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng kanilang duty, dumiretso ng uwi si Sheila. Dahil ang usapan nila ni Daniel ay sa apartment niya mag-uusap. Sabi niya, gusto mo raw makipagbalikan sa kanya. Huminga siya ng malalim habang nakaharap sa binata. Pakinggan mo muna tong pinag-usapan namin. Ibinaba ni Daniel ang phone sa lamesang kaharap nila at pinarinig ang naging usapan nila ni April. Napahawak na lamang sa bibig si Sheila nang mapakinggan ang buong usapan ng dalawa. All this time ay si April lang pala ang bumibilog sa ulo niya. Nagdesisyon na lang akong sisantihin siya. Irerekomenda ko na lang sa kakilala ko. At ikaw naman, tatanggalin na rin kita sa trabaho. Dahil magpe-prepare na rin tayo para sa kasal natin. Bagamat alam niya na ang kahihinat na ng sitwasyon, hindi niya pa rin maiwasang mabigla sa sinabi ng lalaki. Ang bilis naman, ni hindi pa nga ako kilala ng magulang mo. Bahagya siyang tumawa. Wala na akong magulang, Sheila. That's why ganito na lang ako kadesperadong magkaroon ng pamilya sa'yo. Sinserong sambit ni Daniel. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Ngumiti si Daniel na para bang hinahamon siya ng dalaga. Noong una pa lang, sigurado na ako sa'yo. Kaya naman sa sobrang saya ng puso ni Sheila, ay muli niyang pinaubaya at binigay ang sarili sa lalaki. Buong puso at tapang siyang nagtiwala dahil alam niyang sa pagtagal ng kanilang pagsasama, mananatiling tapat si Daniel sa kanya.